Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, bakit nga ba kasama sa Canada ang best friend ni DJ na si Mr. Vince, Carlos San Juan? But before for today's video, nasa ikalimang araw na po ng kanilang taping sa Canada. Angkat din at nag-post po ang ilan sa mga staff and crew at the same time sa Instagram story po ni Miss Catherine Bernardo ay ayan po yung kanyang post. Ayan, nakita natin na parang nasa isang lugar po sila kung saan nasa labas. Kasi yung karamihan po sa mga nakikita natin ng mga videos, diba parang nasa loob sila ng bahay. But this time, eto na, pag-usapan natin. Dahil meron po kasing isang nag-post or nag-comment dun sa ating pong pinost sa Facebook. Sabi niya, may nakabantay din kay Kat, si Vince na BFF ni DJ. Andyan din sa Canada, kasama ni Kat. So sumagot ako, wait, I'll check on it. Bakit nga naman nandoon yung best friend? Kasi, eto na, tinry ko pong i-search. So nakita ko po itong si Mr. Vince Carlos San Juan na nagpo-post po siya. Kasama niya nga talaga si Miss Catherine Bernardo. Nag-post siya na nandun na sila sa Vancouver International Airport, which is sa Canada. So confirm, nakasama nga. At hindi ko lang din ma-confirm kung talagang best friend nga ito, diba? Kasi yan yung post niya. And then, nung pinost niya po itong photos niya with Catherine Bernardo, may mga nag-comment po doon na, Sir Vince, ayan, ikaw na bahala kay Kat. Sabi niya, pinasama daw, di umano, itong si Vince Carlos San Juan, kay Miss Catherine, para daw bantayan si Catherine. So, na-trigger tayo, no? Kaya ngayon lang tayo nag-upload dahil we need to search on it. Sino ba itong si Mr. Vince Carlos San Juan? When I check his Instagram, nakita ko marami siya mga photos ng Katniel. Sinabi niya doon, noong 2023, nung naghiwalay ang Katniel, nag-post siya na nakita niya daw kung paano daw magtalo at magkaway ang Katniel, pero mas nakita niya kung paano daw yung pagmamahala ng dalawa. Which as marami rin siyang mga photos ni Daniel Padilla, binati niya at ang tawag na kay Daniel ay Tol. So when I check on it, bakit po kasama siya? Diba? So chinek ko siya. Nung ni-research ko, ito pa lang si Mr. Vince Carlos San Juan. Chinek ko kasi ano bang profession ito? Bakit kasama siya? Chinek ko po siya, nakalagay po dito sa IMDb, sa Google. No, chinek ko, ang lumabas yung mga movie. Ito pala siya ay na-incorporate sa A Very Good Girl movie, Love You With An Accent, An Inconvenient Love, Man of Legacy, The House Arrest, The Unbreakable, Between Maybes, The House of Us, Kusina King, Dotda. Ang dami po mga movies kung saan na-incorporate ang pangalan po ni Mr. Vince Carlos San Juan. And when I check it, ang kanya po palang profession or ang kanyang trabaho, isa po siyang digital imaging technician. Sabi ko dito, Digital Imaging Technician or DITs help the director of photography, DOP, with the digital know-how of the camera. They advise the DOP on contrast, brightness, and effect of under or overexposure as these constraints are different from shooting with film. They also advise the camera crew on shots in progress, reporting any soft focus, framing issue, or unwanted reflection and shadows. Which means, itong si Mr. Carlos ay hindi pinapunta ni Mr. Daniel Padilla para bantayan si Miss Catherine. Nandoon siya dahil part po siya ng mga crew, diba? So may kinalaman siya pagdating po dun sa mga footages, cameras, yun po yung kanyang trabaho dun. Kaya yung sinasabi po ng ilang mga Katniel fans dun po sa Facebook page na inaaway pa ako sa hindi po totoo na etong laking ito na nandoon nakasama ni sinama or pinasama or sinama ni Catherine ay may kinalaman kay Daniel. So i-fact check natin ha, hindi po yan pinadala ni Daniel, hindi po yan pinabantayan si Catherine dahil siya po ay parte ng production film dito po sa Hello Love Again. So dapat malinaw po sa ating lahat yon. Showbiz fanatics, Mama Ten, abay may ipinost na isang napakagandang restaurant mula or dito sa Canada. Ano nga ba ito? At ito na nga bang pagtupad sa kanilang pangako ng Kat 10? At ngayon ito na yung isa sa mga updates natin sa Day 5 kung saan naroon pa rin sila sa Canada. At nagsushoot ng kanila pong movie, no? Yung most awaited movie of the year na Hello Love Again, kung saan ang dami na pong mga photos and videos na nagkakalot ngayon na si Joros ay finally ay nasa Canada na dahil meron na po siyang mga scene na kailangan niya pong kailangan niyang gawin with Kat din. Pero alam niyo po ba na mas may nakakakilig at mas nakaka-excite na mga updates or balita patungkol po kay Catherine at kay Alden Richards? Kasi parang ang konti lang nang nakita natin mga paayuda ngayong araw kahit na kay Direk Cathy Garcia Sampana, wala akong makita. At ngayon, meron po nag-post. Ito, si Mr. Renato Asayan from Calgary, Canada. Siya po mismo ay nasa Canada. Sabi niya, "Hi Miss Dar Eds, relax ka. I saw this guy
You're talking that guy is joining those foreign crew. He's nobody, just relax. Anyways, today's day 5 sa airport. Ang location shoot, I'm trying to make habol, kaso ka-out ko lang galing sa work ko, hindi namin nabuta, nakalis na. Anyways, may nagbigay sa akin ng scoop, somebody close, sakat din, meron dinner date, itong dalawa sa isang famous restaurant here, Calgary. Ayaw kong banggitin ang name ng restaurant, baka may makabasa sa comment section, may reveal pa yung restaurant. Yes, it's a famous restaurant na paboritong puntahan ng mga kilalang celebrity. Hollywood Asian celebrity. The ambience of the restaurant is perfect for romantic type of dining experience. I will try to book sa restaurant na to. Medyo expensive pero carry naman sa budget ko. Try ko lang just to see cut then dinner's date pero hindi ako makapagpa-picture. So ito po isa sa mga news na inatid ni Mr. Renato Husayan na syempre po kailangan natin maghanap ng proof with regards to this, diba? So when I check all the Instagram, yung mga posts ng malalapit kay Alden at kay Catherine, si Mama Ten ang naglabas ng splok dahil po sa kanyang IG story ay ibinost niya po ang isang napakagandang restaurant. Si Mama Ten po ngayon is nasa Canada siya kasama po ni Mr. Alden Richards. Di naman po maalis yan si Alden nang hindi nga kasama si Mama Ten. So ito kayo may relasyon doon po sa sinabi nila, no? And then sabi pa niya dito na ito daw po restaurant na to, sabi ni Mr. Renato Sayan, ay talaga namang grabe. So kailangan mo magpa-schedule, no? Para po sa exclusive dinner. So ito na kaya yung sinasabi ni Alden Richards kasi I remember sa isang interview niya sa 24 oras, no? Sinabi niya po doon, ipapakita ko sa inyo yung kanyang interview with that matter para po talagang maunawaan ninyo kasi isa sa mga talagang binibida ni Mr. Alden Richards, plan po talaga nilang dalawa na magkaroon ng food trip. Sabi pa ni Mr. Renato, by the way, it's authentic French food dining experience and siniserve sa restaurant. No wonder dinadayo ng mga celebrity to place na to and expensive na foods dito. And it serves 7 course menu. Bigla tuloy akong napaisip kung magbubuk o hindi. Haha. So, ibig sabihin, very expensive po to. At alam naman natin na kayang-kaya ni Alden at ni Miss Catherine Bernardo pumunta sa mga ganyang klase ng restaurant, ano. Hindi na po tayo magtataka kung sabi nga ni Mr. Alden doon talagang yun ang gusto nila. Panoorin natin po. Restaurants na parang gusto kaming i-try and at the same time, of course, maganda kasi dun sa area na yun. So, syempre, on our free days, food trip, masarap kumain. Yan ang ilan sa mga interview ni Mr. Alden Richards sa 24 oras kung saan sinabi niya at kinumpirma niya na isa sa pinag-usapan nila ni Miss Catherine Bernardo na magkakaroon sila ng food trip sa mga restaurant kasi talagang masasabi mo na marami daw di umano katulad na sinabi ni Mr. Renato na nakatira ngayon sa Canada na marami talagang mga exclusive na mga restaurant na masasarap daw dyan. At the same time, ngayong palang araw na to is yung ika-5 taon, parang anniversary ng Hello Love Goodbye kung saan ika-5 taon na po, ito eksaktong araw ng July 31st. So, 31st ngayon, diba? July 31, ito po yung 5th year ng Hello Love Goodbye. So, this is gonna be the exact time para sila mag-celebrate. Hindi lang natin alam kung exclusive talaga to for Catherine and Alden or kasama nila yung ilang mga cruise or stop and fruits sa nasabing restaurant. Sana nga na magbigay pa si Mama Ten na mas marami pang detalye para maihatid natin sa Showbiz Fanatics, another fact check para sa isang fake news na in-spread ng isang vloggers kung saan si Miss Catherine ay dinalo sa ika-5 araw nga ng kanilang pagtatrabaho or pag-shoot ng kanilang Hello Love Again ay samot-sari na nga mga news ang nagkalat. Pero ito nga sa mga nakakakilig na video, panoorin natin. Catherine officials, thank you guys for the support and marami pa tayong exciting things na abangan very soon. So thank you. Nakakatuwa na sa isang ambush interview ay nagbigay ng ratings itong si Mr. Alden Richards kung saan in-appreciate niya ang lahat ng mga Katden officials for supporting them, no? Talagang makikita mo naman talaga yung mainit na pagsuporta ng Katden at sa lahat ng mga nagmamahal kay Catherine at Alden Richards nang walang patumangga, grabe. So panoorin muna natin to para po malinawan sa atin. Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na-update mo ngayon sa social media. Pero hindi ka aksidente na po sa video sina Catherine Bernardo at si Tony Nico na magkasama po. Ito yung kumbaga lagi natin pinapaliwanag at lagi mo na sinasabi na kung si Alden Richards nga po ay Catherine ang may relasyon. Hindi na po nila yan itatago pa. Hindi na po talaga nila yan kumbaga ililihip pa sa iba. Pero dito po lumalabas yung katotohanan na mas pinili po ni Catherine si Tony Nico. Kaya sa tanong nyo, ano nga po ba ginagawa ni Tony Nico sa Canada? At bakit nga po ba sobrang sweet niya? Di po ba? Kasi hindi mo naman nakakaya isang babae, wala kayong relasyon. Di po ba?
Kaya hindi po nakakapag-recognize si Mr. Destiny Vlogs po ang nagsasalita dyan po sa video na yan. At sinabi niya, pinatunayan niya sa kanyang video na yung nakakbay na lalaki dito kay Miss Catherine Bernardo ay walang iba kundi si Mr. Dominic Roque. Sinasabi niya rin sa mga vlogs niya na ginagamit lang daw ni Catherine si Alden Richards para daw sumikat. Oh my G. Parang ano ata yun, nakaka-cringe ka tayo. And after I check, no, kung totoo bang nandun si Dominic Roque, nakita ko po yung post ni Dominic. Nirepost niya yung post po ng Kapinpin Brothers, yung mga vloggers po sa Facebook, na nandoon siya sa mansyon ng Kapinpin. No, na naglalaro po sila ng nagpe-play sila doon, nagbanding. And then sa kabilang IG post niya din, ay pinost niya rin po ito. Yun yung kaganapan sa buhay ni Mr. Dominic. Kaya napaka-imposibleng nasa Canada siya. Ito yung tinutukoy niyang photo sa nakaakbay daw kay Miss Catherine Bernardo ay si Dominic Roque. Kita niyo naman ang layo-layo ng itsura, di ba? Hindi ko po alam kung bakit pinapipilitan pa rin itong isang vlogger na to na si Alden Richards at si Maine Mendoza ay mag-asawa. Sinabi niya rin sa kanyang vlog na nandoon daw di umano itong si Maine Mendoza sa Canada. Pati daw yung kanilang mga anak. Nakaka-cringe lang na parang bakit ginagawa niya to. At the same time, ang aking pong point of view with regards to this, ang pangit lang sa mga vlogs nito is talagang kung ano-anong pamimintas ang ginagawa niya kay Miss Catherine para lang po talaga patunayan na, di ba na kung anong gusto niyang patunayan, di ba? Nakakaawa lang kasi si Catherine na parang ang dami-dami ng mga bashers niya na ni minsan ay hindi po siya nagsalita against them. Ang tangay niya lang laging sinasabi na kahit ano pang sabihin ng ibang tao patungkol sa kanya, hindi naman po yun ang makakapag-identify kung sino ba talaga siya. Di ba? So, medyo cringe lang. Kaya kung dadaan po yan sa inyong news feeds or dadaan po yan sa inyong mga Facebook, next video na lang kayo. Kasi medyo cringe lang yung mga sinasabi niya patungkol kay Catherine Bernardo na naroon daw si Dominic sa Canada na bagay na napaka-imposible. Tapos si May nasa Canada, samantalang si May nasa Itbulaga na kanina. So, kayo na pong humusga. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!